Luka Doncic trending ang pagpayat ngayon. Karl Anthony Towns binuhat ang Knicks sa Game 3 at DeAnthony Melton gustong kunin ng Lakers, uunahan ang Golden State. Si Luka Doncic ay isa sa mga pinakamahusay na player sa NBA. Gayunpaman, lumitaw na noon ang mga alalahanin tungkol sa kanyang kondisyon sa katawan. Isang kamakailang video ang nagpakita na tila pumayat na ang star ng Los Angeles Lakers ngayong off-season ayon sa post ni Urfacelo. Payat si Luka sa isang laro ng Real Madrid ang nakasaad sa caption ng video. Tila naniniwala ang mga fans na pumayat nga si Doncic at maraming komento ang nagpapatunay sa obserbasyong ito. May mga chismis na ang naging desisyon ng Dallas Mavericks na ipagpalit si Luka Doncic noong nakaraang season ay dahil sa nabanggit na mga issue sa kanyang kondisyon. Maaaring mas lalo pa siyang naingganyong ayusin ang kanyang pangangatawan dahil dito, hindi maikakaila ang talento ni Doncic. Sa kabila ng mga injury at ang nakakagulat na trade ngayong season, nagtala pa rin ang 26 na taon na guard ng average na 28.2 points, 8.2 rebounds, 7.7 assists and 1.8 steals per outing. He also shot 45% from the field and 36.8% from beyond the arc. Tila umaasa ang Lakers na magiging susunod na superstar ng kanilang prangkisa si Doncic. Si LeBron James ay 40 taon na at maaaring magretiro sa loob ng 1 o 2 season. Si Luka ay isang malakas na kandidato para pumalit bilang mukha ng prangkisa. Sa ngayon, sina Luka Doncic at LeBron James ay naghahangad na magtulungan upang bumuo ng isang malakas na team. Kailangan pa ng front office ng Los Angeles na gumawa ng ilang hakbang. Kailangan nila ng tulong sa sentro, ngunit posible silang maging maingay sa standings sa paparating na susunod na season. Kung talagang seryoso si Luka sa pagpapaganda ng kanyang kondisyon, maaari siyang gumawa ng malaking hakbang sa kanyang career sa susunod na taon. Ang pangunahing layunin ay manatiling malusog, syempre, kapag nasa court kamangha-mangha si Doncic. Ngunit ang naging problema niya nitong nakaraang season ay ang pananatiling malusog. Umaasa ang Lakers na hindi na ito muling magiging issue sa susunod na season. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, matapos ang panalo ng Indiana Pacers sa Game 1, madaling makalimutan na nakarating din ang New York Knicks sa Eastern Conference Finals dahil sa sarili nilang mga kamangha-manghang comeback. Ngunit nagpaalala sila nitong araw at muling binigyan ng pag-asa ang kanilang season. Nalugmok ang New York ng hanggang 20 puntos nitong Game 3, ngunit bumangon sila sa second half upang makuha ang panalo at maiwasan ang pagkakabaon sa serye. Gaganapin ang Game 4 ngayong Miyerkules sa Indiana. Kinailangan ng isa sa pinakamahusay na performance sa career ni Karl Anthony Towns upang makarating doon. Pumasok si Towns sa ika-4 na quarter na may 4 na puntos lamang, ngunit sumabog siya ng 20 puntos sa huling 12 minuto upang gulatin ang Gainbridge Fieldhouse. Iyon ang pinakamaraming puntos sa ika-4 na quarter ng isang player ng Knicks sa kasaysayan ng play-by-play era. Kailangan ng New York ang ganong klaseng opensa mula kay Towns lalo na't nahirapan si Jalen Brunson sa foul trouble sa buong second half. Ito na ang ikatlong pagkakataon sa playoffs na nakabalik ang Knicks mula sa 20 puntos na pagkakaiwan at ika-6 na beses na nangyari ito sa buong liga ngayong postseason, isang bagong record. Nakuha ng Knicks ang una nilang 2 comeback sa Games 1 and 2 kontra Boston Celtics sa nakaraang round. Kung may dapat ikalakas ng loob ang Pacers, ito ay ang katotohanang 2 beses na rin silang napunta sa ganitong sitwasyon. Sa postseason na ito, hindi pa sila natatalo sa unang 2 laro ng serye, palaging natatalo sa ikatlong laro at laging nananalo sa ika-4 at ika-5 laro. Susubukan nilang ipagpatuloy ang pattern na iyon sa Miyerkules. May malinaw na pagbabago na ginawa ang Knicks papasok ng ikatlong laro at isinakatuparan nga nila ito. Binago ang starting lineup na ilang buwang natatalo at tinatambakan ng Pacers. Pinasok si Mitchell Robinson sa first 5 at si Josh Hart ay pinalitan mula starter patungong bench. Matagal nang umaasa si Knicks head coach Tom Thibodeau sa lineup na binubuo ni na Brunson, Towns, Hart, OG Anunoby at Mikal Bridges, ang pinakaginagamit na lineup sa buong NBA. Ngunit sa wakas ay nag-adjust siya at gumamit ng 2 malalaking players sa simula ng Game 3. Sa kabuuan, naging positibo ang resulta. Ang tanging player na nagtapos na may negative plus at minus ay si Brunson at malinaw na nag-respond si Towns sa pagbabagong ito kahit masikip ang loob ng paint.
Hindi rin naapektuhan si Hart sa pagbabago at naglaro pa rin ng 34 na minuto. Patuloy siyang nagbigay ng pisikal na laro na gustong-gusto ng Knicks fans, lalo na sa isang wild rebound sa huling minuto ng laro. Leading ang Knicks ng 2 nang dumating si Hart mula sa kabilang dulo ng court upang agawin ang mintis na shot sa 3 ni Miles Turner. Sa halip na makakuha ng pagkakataon ng Indiana na maitaya o maagaw ang lead, na-foul si Hart at naipasok ang 2 free throw upang itaas ang kalamangan sa 4, may 20 segundo na lang ang natitira. Sa loob ng halos 35 minutong laro, hindi mo masisisi ang mga fans sa Gainbridge Fieldhouse kung inakalang magiging madali ito para sa kanila. May mga pagkatalo tulad ng sa Game 1 na kayang durugin ang moral ng isang team at ang 39 na puntos ni Pascal Siakam sa Game 2 ay tila nawalan ng sagot ang New York. Dikitan ang laban sa umpisa pero isang malaking run sa second quarter ang nagbigay sa Indiana ng 20 puntos na kalamangan at naipanalo nila ito ng may double-digit na lead halos buong third quarter. Maganda ang vibes nitong araw lalo't host din ng lungsod sa Indianapolis. Dumalo pa sa Game 3 ang nanalo sa karera, ang 3 beses na IndyCar champion na si Alex Palou. Minsan parang ang dali lang ng lahat, pero malinaw na ipinakita ng playoffs na ito. Walang kasiguraduhan ang double-digit lead at ang mga team na nasa 2 kalamangan sa serye ay gagawin ang lahat para guluhin ang takbo ng laro. Nakita rin natin ito sa Western Conference Finals nitong linggo nang tambakan ng Minnesota Timberwolves ang high-flying Oklahoma City Thunder at muling gawing seryoso ang laban. Sa huling balita, ang season at pag-asa ng Golden State Warriors na makuha ang kampyonato ay nagtapos sa isang hindi kanais-nais na paraan sa kamay ng Minnesota Timberwolves sa Western Conference Semifinals. Hindi naging madali ang season para sa kanila. Sa isang punto, bumaba pa sila sa ika-23 pwesto sa Western Conference. Ngunit matapos nilang gawin ang malaking trade para kay Jimmy Butler, nagsimula silang umarangkada. Nagkaroon ng record na 23 panalo at 7 talo ang Warriors sa mga larong nilaro ni Butler, ngunit hindi pa rin nila nakuha ang direktang pagpasok sa NBA playoffs. Kinailangan munang talunin ng Golden State ang Memphis Grizzlies sa NBA Play-In Tournament bago makaharap ang Houston Rockets sa unang round. Bagamat nagtagumpay sila sa seryeng iyon, isang matinding dagok ang dumating nang ma-injure si Stephen Curry sa hamstring. Mula noon, naging halata ang kakulangan nila sa lalim ng roster at sa shooting. Habang sinusuri ng Warriors kung sino-sinong mga player ang babagay kina Jimmy Butler at Stephen Curry, posibleng magbalik si DeAnthony Melton sa kanilang team. Yon kay Anthony V. Slater, maaaring ikonsidera ng Warriors na ibalik si Melton sa pamamagitan ng isang veterans minimum na kontrata. Gayunpaman, ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, maaaring may makakompetensya ang Warriors para sa serbisyo ni Melton dahil isa ang Los Angeles Lakers sa mga posibleng kukuha sa kanya. Maayos ang naging performance ni Melton para sa Warriors noong nakaraang season na nagtala ng average na 10.3 points, 3.3 rebounds and 2.8 assists. Ngunit isang ACL injury ang naglimita sa kanya sa 6 na laro lamang bago siya na-trade sa Brooklyn Nets. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?